So mga bagay na dapat mong iwasan sa mga panahon na hindi nagpaparamdam ang isang lalaki. Yes mga kamamay, sasabihin ko po sa inyo yung mga karapat-dapat na bagay na dapat nyong sundan. Kasi kalimitan ang daming mga babae ang nagkakamali ng moves. Okay? O ng ginagawa pagdating sa ganitong klase ng sitwasyon. Yung tipong hindi lang nagparamdam ang isang lalaki kung ano-ano nang naiisip, kung ano-ano nang ginagawa. Kaya ngayon, ang lalaki lalong lumalayo at hindi sila namimiss. Kaya ngayon mga kamamay, syempre, nararamdaman ko po kayo. Hindi nyo po alam kung ano yung gagawin, hindi nyo po alam kung sino yung pakikinggan. Well, pag-usapan natin to. Ano nga ba yung mga bagay na dapat mong gawin o dapat mong iwasang gawin sa mga panahon na tinitiis ka at hindi nagpaparamdam sa'yo ang asawa mo o ang isang lalaki. Okay? So, number 1. Ang umasa na magme-message pa siya sa iyo. Huwag mo tong gagawin kamamay. Iwasan mo tong gawin. Yung palagi kang hintay ng hintay, yung palagi kang tingin ng tingin sa telepono mo. Nag-chat na ba siya? Tumawag na ba siya? Nag-message na ba siya? Huwag niyo po yung uugaliin. Sapagkat pag lagi kayong ganyan, sapagkat kung palagi niyong iniisip yan, walang mangyayari sa buhay ninyo. Lalo lang kayong makukulong sa kanya. Lalo lang kayong mai-stress sa pag-iisip sa kanya. Lalo lang kayong maghahabol mga kamamay. Hindi nyo napapansin, ilang araw na pala yung lumipas, ilang araw na pala yung tumakbo. Na anong ginawa ninyo? Halos siya na palagi ang iniisip ninyo. Halos maghapon na kayo nakabantay sa telepono ninyo na na nagbabaka sakali kayo na baka magme-message. Please mga kamamay, sa halip na hintayin nyo ang message, ang paramdam ng isang lalaki, bakit hindi na lang kayo mag-focus sa mga bagay na makakatulong sa inyong sarili? Okay, iniwanan kayo at alam ninyo na siya yung may kasalanan ng babae. Kaya ang ginawa ng lalaki, siya pa yung may ganang lumayo. Siya pa yung may ganang umalis. Siya pa yung may ganang mag-no contact role. At ikaw, dahil sa sobrang mahal mo, dahil sa sobrang pag-ibig mo sa kanya, nagbubulag-bulagan ka na? Na okay lang sa'yo, nahabulin siya kahit siya yung may kasalanan? Huwag ganun. Masyado mong ibinababa, idinadown ng sarili mo. At kapag ganyan ka sa sarili mo, walang ibang re-respeto dyan. Kahit ikaw, kahit sarili mo, hindi mo kayang respeto, kung kaya't mas nagiging low value ka. Kaya please, iwasan mo ang umasa sa message niya, sa chat niya, o kung magpaparamdam pa siya. Para sa ganon, mas makapag-focus ka sa pag-i-improve, sa pag-ahon, sa pagpahulog sa kanya. Yan yung bagay na kailangan mong iwasan, ang umasa na magpaparamdam pa siya sa iyo. Okay? So next, iwasan mo rin na i-block siya kapag galit ka. Sabihin natin na hindi nga nagpaparamdam ang isang lalaki sa inyo. So syempre, kapag hindi nagparamdam, hinihintay mo siya. Kapag hindi nagparamdam, mainit ang bait mo. Okay, nandiyan ka pa ha? Akala mo hindi ko kita, pero tumitingin ka sa telepono mo. Mainit ang ulo mo kasi Kasi iniwanan ka niya? Kasi naghanap siya ng iba? Well, wag mong gagawin niya, kamamay. Wag mong gagawin na tipong i-block siya dahil sa mga nagawa niya sa'yo. Paano kung magsisi yung lalaki? Paano kung maisip ng lalaki na nagkamali siya? Paano maisip ng lalaki na nabalikan ka niya? Paano kung maisip ng lalaki na ikaw pala talaga dapat yung kanyang i-value at hindi yung ibang babae? Di wala na, ibinalak mo siya. So ano pa ang dahilan para bumalik, ng isang lalaki sa'yo kung wala nang paraan? Kasi binlock mo Yun na nga lang ang inyong communication dalawa o yun na lang talaga ang inyong tulay para maging maayos muli, ibinlock mo pa. Kaya please, hanggat maaaring mga kamamay, bilang isang matured na babae, kung sinaktan ka niya, hayaan mo. Walang kinalaman ang messenger, walang kinalaman ang chat-chat ninyong ganyan sa inyong pagkakalabuan. Okay, kasi nga, maaaring maging tulay po iyan. Okay, ng muling pagkakabalikan ninyong dalawa. May patampo-tampo ka pa, tapos pag nakita mo namang nag-message sa'yo, tuwang-tuwa ka pa, abot hanggang balikat ang ngiti mo. Okay? Kaya please mga kamamay, huwag niyo pong gagawin. Kung sakaling lumayo ang isang lalaki is i-block ang isang lalaki. Dahil galit kayo, dahil masama ang loob niyo, huwag niyong gagawin yan. Kasi pagsisisihan niyo yan pagdating ng araw.
At mas mahirap din, halimbawa, ibinlock mo siya ngayon, tapos bigla mong i-unblock, anong maiisip ng isang lalaki? Magulo ang isipan mo? Na ano? Na masyado kang nalilito sa mga pangyayari? Hayaan mo na. Okay? Kung babalik ang isang lalaki, babalik. Kung ang isang lalaki ay magsisisi, magsisisi. At mas maganda na mayroong mabilis na tulay para muli siyang bumalik sa iyo, para muli kanyang habulin. Kaya please, sa mga panahong nagagalit ka sa kanya, huwag mo siyang i-block. So next, huwag mo rin gawin ang magdamdam sa pagkawala niya. Kalimitan masyadong nangyayari to sa mga babae. Okay? Nangyayari kasi iniwanan sila. Nangyayari kasi ipinagpalit sila. Masyado kayo nagdadamdam. Diba? Pinagpalit kayo sa hindi mo malaman na dahilan. Ikaw pa yung kanyang sinisisi. Ikaw palagi yung kanyang, ikaw palagi yung kanyang idinadahilan kung bakit siya ay naghanap ng iba. Kasi hindi raw niya makita yung mga ganitong ugali na gusto niya pagdating sa isang babae. Okay, pero niligawan ka. Tapos nung kayo ay 3 taon na sa relasyon, bigla na lang naghanap ng iba. Please mga kamamay, huwag niyo masyadong i-down ng sarili ninyo. Huwag niyo masyadong hanapan ng butas ang inyong sarili para sisihin. Okay? Huwag kayong masyadong magpaka-stress. Huwag kayong masyadong mag-isip ng mag-isip. Lahat tayo may value eh. Kung alam niyo bilang isang babae yung halaga po ninyo, dapat alam niyo rin piliin kung sino dapat yung inyong hinahabol. Okay? Alam niyo nang niloko kayo ng lalaki? Alam niyo nang hindi nagpaparamdam yung lalaki dahil may nagawang kasalanan tapos kayo pa yung habol ng habol? Mga girls naman, ang tali-talino ninyo tapos pagdating sa pag-ibig, nagiging bobo kayo. Diba? So, actually, ang pag-ibig naman is common sense lang yan eh. Kung alam mong niloko ka, ba't mo kailangang habulin? Kung alam mong high value ka tapos sinaktan ka pa, ba't kailangan mong magmakaawa sa kanya? Kamamay, mahal mo eh. Sa pag-ibig naman talaga, ganun, di ba? Puso talaga yung pakikinggan mo muna bagong isip. Yun na nga eh. Ang tali-talino mo, pero bakit pinakikinggan mo yung puso na yan na kahit alam mong mali, sinusunod mo pa rin? Masyado kang nagpapaalipin sa puso mo, kaya nga mas nilagay ang utak kesa sa puso, mas mataas ang utak kesa sa puso para unahin mo yan. Pero ang nangyayari mga kamamay, nagpapatalo kayo sa emosyon ninyo. Masyado kayo nagpaparigwara, masyado niyong sinasayang ang oras ninyo. Please, huwag niyong sayangin ng oras, imbes na maghabol, bakit hindi na lang magpaganda kayo? Mag-self-improve, mas makakatulong yan. At darating ang panahon kapag mas pinagbuti mo ang pagpili sa sarili mo at hindi ka masyadong nagmukmok, diyan siya muling babalik sa iyo. Kasi mayroong rason para balikan ka niya. Okay? So next, ang magpakalosyang at magpaka-stress sa kanya. Lalong wag niyo po itong gagawin. Diba? Dahil nga kayo ay pinagpalit, masyado na kayong nalungkot. Masyado na kayong nagpakalosyang. Hindi nyo na inayos ang sarili ninyo. Dati-rati naman, nung nililigawan ka niya, halos, oras-oras, lagi nang daladala mo yung salamin mo eh. Lagi kang tumitingin, baka may muta ako, baka yung buko hindi maganda, baka may dumi ako sa mukha. Ba't ganyan kayo sa umpisa lang? Dapat nga, mas gagawin nyo yun ngayon eh. Kasi pinagpalit kayo. Kasi iniwanan kayo. Pero bakit ang ginagawa nyo, mas nagpapalosyang kayo? Mas nagpapabaya kayo? Diba, mas inuuna nyo ang maghabol? Makakatulong ba yan? Ba't kailangan nyong gawin yan? Bakit kailangan nyong mas pahirapan ang sarili ninyo? Diba, mga girls, di ba kayo nag-iisip? Iniwanan kayo dahil sa hindi malaman na dahilan? Ginawa mo naman ang lahat, ibinigay mo naman ang lahat, pero bakit isa ka rin sa sinisisi ang sarili mo? Diba? Ikaw na nga yung sinisisi ng lalaki, tapos pati ba naman yung sarili mo, sisisihin mo pa rin? Please naman, maawa ka sa sarili mo. Mag-ayos ka na lang, magpaganda ka na lang. Iwasan mong magpakalosya, wala rin namang mangyayari eh. Pag pinagpatuloy mo ang paghahabol, pinabayaan mo ang sarili mo, lalong hindi babalik ang lalaki. Lalong hindi magsisisi ang lalaki. Ipakita mo kung ano yung sinayang niya. Ipakita mo na kaya mong tumindig, na kaya mong mas mag-improve pa kumpara nung mga panahong magkasama kayo. Di ba? Kaya please mga kamamay, iwasan yung magpakalosyang, magpaka-stress sa mga panahon na wala at malayo sa iyo ang isang lalaki. At sa ganyang paraan kalaunan, diyan niya makikita ang halaga mo, diyan niya makikita ang ganda mo. Kapag muli kang tumayo, nagpaganda at umasenso, maniwala ka kamamay, yan ang magiging dahilan kung bakit babalik ang isang lalaki sa iyo.
muli kanyang susuyuin at liligawan, muli kanyang mamahalin at magsisisi dahil hindi ka nagpabaya sa sarili mo. Kung kaya, isinama ko sa tips na to na dapat hindi ka magpakalosyang, hindi ka dapat magpaka-stress sa kanya. Alright? So last, ang panay titig sa kanyang mga larawan. Wag na wag nyo rin po itong gagawin. Diba, yung iba dyan, lagi nang binibisita yung Facebook account, laging ini-stalk, laging tinititigan ang larawan, laging iniisip yung mga masayang nangyari sa kanila noon. Noon yun. Paano ka makaka-move on? Paano ka makakaahon sa pinagkahulugan mong ganyan pagdating sa kanya? Lagi mo lang siyang maaalala. Lagi ka lang manghihinayang. Hindi ka makaka-adjust. Kaya please, huwag kang mag-stalk. Huwag kang tumitig sa kanyang mga larawan. Huwag kang manghinayang sa kanya. Kung ang kapalit naman nito, kapanatagan ng sarili mo, ng loob mo. Sabi mo sa akin noon, lagi kang sinasaktan, lagi kang niloloko. Minsan nga, nahuhuli mo pa na may kasamang iba. Please naman, iniwanan ka na nga eh. Sapat ng rason yun para tumigil ka sa kahibangan mo. Iwasan mo na rin ang mag-stalk, ang tumitig sa kanyang mga larawan kasi hindi yan makakatulong. Sigurado ako hindi yan makakatulong kasi masyado ka nang mahuhulog sa kanya. Baka mamaya, 5 taon na ang nakakalipas nung iniwanan ka niya. May anak na. Yung ex mo pero ikaw nandyan, di ka pa rin makamove on. Tibay mo naman. Kaya please mga kamamay, yung pag-i-stalk po ninyo, yung pagtingin-tingin ninyo sa mga stories, sa mga larawan ng isang lalaki, hindi makakatulong. Kaya wag na wag niyo po yung gagawin kung hindi po nagpaparamdam sa inyo ang isang lalaki. At hindi rin natin sigurado kung may balak pa ba siyang bumalik sa inyo o wala. Kaya please, hindi makakatulong yung pag-i-stalk po ninyo. Wag na wag niyo yung gagawin pagdating sa isang relasyon kung hindi po nagpaparamdam ang isang lalaki. So mga kamamay, ang hirap niyong gisingin sa katotohanan. Sana makatulong kahit pa paano ang mga love advice na ginagawa kong ito para sa inyo. And hopefully, balang araw magising na po kayo sa katotohanan na hindi na po babalik yung lalaki. Kailangan nyo na pong mag-move on at kailangan nyo na pong sundin ang mga tips na sinasabi ko sa inyo kung wala nang paramdam talaga ang isang lalaki. So mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.